Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kamagkagawa, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And ito po ang ating time in the Word. Napasalamat po tayo sa Diyos patuloy sa biyaya niya na nagsusustento at nag-iingat sa atin. Not just physically or materially, pero lalo higit sa spiritual natin paglakad bilang mga mananampalataya. At lagi doon ang ating pananampalataya na ang Diyos ang ating pastor, kaya hindi tayo nagkukulang at saan man tayo dumadaan o ano man ang ating kalagayan, siya'y kapiling natin at sa Kanya nagmumula ang ating kapayapaan at kaaliwan. So tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago ho yun, ilang mga announcements po muna. Dito po sa JCBC, pag buwan ng Mayo ay busy. Una, ay nais ko ho munang simulan sa paghingi ng paumanhin sapagkat nawala sa isip ko nung Sunday na i-announce ang isa sa mga importante na secular holidays, which is very much good holiday. Walang iba kung hindi ang Mother's Day. Okay, so Mother's Day is every second Sunday of May. So that will be this coming Sunday. Ano ho? So, again, sa lahat ng mga kananayan, mga nanay, ng mga ina ng tahanan, ay una ay pinagpapasalamat namin kayo sa Panginoon. Pangalawa, patuloy nating ipanalangin sa Panginoon na patuloy na maibuhay ang pananampalataya Kristiyano maging sa loob ng tahanan. Habang ginagawa ang mga gawaing bahay, habang nag-aalaga ng mga bata. At kanina po ay nagpe-fellowship kami mag-asawa over a meal. Ay isa sa nabigyan namin ng pansin ay yung kultura ng mga Hudyo na by and large ang tatay ay nasa labas ng tahanan at nagtatrabaho at ang naiiwan sa bahay ay ang ina at siya ang unang tagapagturo ng mga bata. At isa sa mga pangunahing ituturo niya sa bata ay ipakilala ang tunay na Diyos na lumalang ng lahat, ang Diyos ng Biblia. And that is a tall task. Matinding gawain, matinding gampanin at responsibilidad na iniatang ng Diyos, again, na hindi lang sa nanay, sa mga magulang, pero nahandoon ang magandang ehemplo ng mga ina ng tahanan kung ginagawa nila ang bagay po na ito. Lalo na ngayon na time ho ng pandemic ay madalas na sa bahay ang mga nanay. Ayon sa mga balita ay marami ang nagdesisyon na manatili sa bahay dahil nandun ang mga bata. So yes, with all the stress na kasama noon ay nagbibigay-pugay tayo sa mga nanay, sa mga ina ng tahanan. Lalo't higit sa mga mananampalataya na mga ina ng tahanan na patuloy na ginagabayan ang kanilang mga anak palapit sa Panginoon. So purihin ang Diyos sa bagay na. So advance Happy Mother's Day po sa lahat ng ina ng tahanan. Lord willing, this coming Sunday, usually ay nagbibigay tayo ng konting tribute para sa mga ina ng tahanan. So uutangin natin muna yan. Inutang natin last year, utangin natin ulit this year. So 2 taon na yung utang ng JCBC sa mga nanay ho dito sa church. But isang bagay yung sisiguraduhin natin, patuloy ho namin kayong ipag-pray at nawa ay patuloy tayong magsumipag sa kapanalan maging sa loob ng tahanan. Okay, so yun po. And then also, May is also not just Mother's Day but also our anniversary month. Mag-11 years old na po ang JCBC at ang pinakamalapit po na Sunday sa May 24 ang atin pong ginagawang anniversary Sunday, so that will be May 23. May 23 ay anniversary Sunday ng JCBC. So please wait. Magpo-post ho tayo ng mga digital invitations kung saan nandun yung ating mga link para sa ating live stream. At yun ho yung pwede nating i-forward sa atin ho mga kaibigan. Invite them to tune in sa atin hong gawain sa ating anniversary, and every time na tag-anniversary ho ang JCBC, ginagamit natin yung okasyon to invite unbelievers at dun sa umagang gawain is evangelistic preaching. We're using the occasion to invite them over at nawa ay this coming
May 23 ay gamitin ng Panginoon. So let us be in prayer for that. At mamaya ho ay nawa ay makita natin sa lesson talaga natin yung pangangailangan ng pananalangin para sa kaliligtas ng mga tao sa nakakapakinig ng Ebanghelyo. Also, pag-pray din ho natin ang atin hong mga kapatiran. Bilang pastor ay malalaman ko may mga kapatiran tayo, may mga iba't ibang pinagdadaanang problema, hindi lamang karamdaman, kundi sa pamilya. Let us be in prayer one for another. Ang sabi ng Hebrews, let us consider one another, let us give attention sa isa't isa. So I would like to challenge sa ating mga kapatiran to pay attention, to reach out. And yes, meron tayong mga kapatiran gumagawa niyang purihin ng Panginoon, but I would like to encourage you, as we have studied last Sunday in our review noong Philippians, is we much more. Let's do much more in our sanctification, in our service para sa Panginoon. At nawa tayo po ay patuloy na masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa bagay po. Ayan. Okay, so sa ngayon, yun po ang atin pong mga announcements. Pag-pray po natin ang atin pong mga gawain. Pag-pray po natin. Oh, by the way, reminder, Friday, Time in the Word, 6 p.m. and then 7:10 p.m. will be our online church prayer meeting. So inaasahan ang bawat mananampalataya sa JCPC. And even if our friends want to join us, let me know. May forward ho namin sa inyo yung link para ho sa ating online prayer meeting. Okay, so yun ho ang ating mga reminders and announcements. Tayo ho muna dumako sa isang sandali ng panalangin, and then tayo ho ay pupunta na sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let us pray. O aming amang Diyos, muli nakakamangha ang katotohanan na pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama. Na hindi ito ikhang isip lang, hindi ito haka-haka lang o baka sakali, kundi tunay sa aming mga mananampalataya ng Ebanghelyo, ikaw ay aming Ama. O Panginoon, tulungan mo kami na lalo pang lumalim sa pagkaunawa, also sa appreciation ng dakilang katotohanan na kami ay inampun mo sa iyong sarili. Kami ay iyong mga anak. At naroon, Panginoon, ang aming pribilehiyo sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus at tumawag sa iyo na aming Ama, at umasa na ikaw ay nakikinig. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Patawarin mo rin po kami sa aming kabagalan, katamaran, sa kabanalan. And Lord, please help us, gaya ng tema namin sa buwan ng anibersaryo na ito, ay lalong magkaroon ng uhaw sa iyo. Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga problema, mapagsubok, karamdaman, lalo kaming mauhaw sa iyo. O Panginoon, ilagay mo to sa aming mga puso. Paalala mo sa amin, hindi mo kami nilikha para mapuno lamang ng mga bagay sa sanlibutan ito. Dinilikha mo kami para kami magbigay luwalhati, magkaroon ng lubos na kagalakan sa iyo. Panginoon, kami pong dinadalangin sa iyo ang mga aktibidad na parating sa Sunday, aming pagsamba. And add to that, Mother's Day. Aming tinataas sa iyo ang mga ina ng tahanan. Salamat po. Salamat po sa mga nanay na iyong binigay sa amin. Lalo't higit, salamat po sa mga ina ng tahanan
nagsusumikap, hindi lamang nagampanan ng mga araw-araw na gawain, kundi nagsusumikap sa biyaya mo na ilapit ang kanilang buong pamilya sa iyo. O Panginoon, nawa, bigyan mo sila ng kagalakan, kapunuan, sa kanilang pagganap sang ayon sa disenyo na iyong inilagay sa kanila. O Panginoon, amin din pong dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatiran, nandun ang kahirapan, ng pangangailangan, maging mga karamdaman, bigat ng puso at kaisipan. Maawa ka po, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng comfort, ikaw po magbigay ng kaaliwan, kagalakan. At naman ang nangyayari, maalala mo po na ibinigay mo yung bugtong na anak at namatay siya para sa amin. Madalangin ko rin po, Panginoon, amin pong kasalukuyang kalagayan ng pandemya, makapagka po sa aming mga kababayan na lapis na nahihirapan. Ganun din po sa aming gobyerno, sa mga namumuno, lalo na sa aming presidente. Makapagka po sa kanilang spiritual na kalagayan, manawarin sila ng karunungan, mga hakbang kailangan gawin upang pangunahan ng aming bansa, matupad ang mga responsibilidad na iniatang mo sa kanila. O Panginoon, muli aming inaamin sa aming sarili, wala kaming magagawa. Iba na ikaw ang bigay ng liwanag, ang lahat ng ito ay pawang magiging dilim. Tulungan mo kami, hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagaganap. Tulungan mo kami na patuloy kang maitaas. Lumalim pa kami, pagkaunawa ng iyong katotohanan, pagkakilala sa iyo. Na lahat ay mauwi sa kapurihan mo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral. And let me transition sa atin hong slide. Okay, so evangelism, lesson number 14. Ito ho yung ating pang-14. At kung kayo sakali ho na hindi po namin kayo nakasama doon sa mga nakaraang pag-aaral, ay you can go back. Yun yung isang blessing ho ng online live streaming through Facebook ay readily available sa history ng ating Facebook page ang mga nakaraan ho natin. Not just Time in the Word but also our Sunday services ay nandoon. So, tingnan ho natin, mag-review ho tayo. I hope na ang definition na ito ng evangelism ay nakatatak na sa ating kaisipan. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So we broke it down to 6 sub-points at pinag-aralan na natin yung 5 at re-reviewin natin yung mabilis. Evangelism, number 1, is the work of God. Number 2, He uses instruments, primarily Christians. Number 3, centrality of the message. Number 4, the sinner status of the hearer. And number 5, the intention of their conversion. Yun yung atin hong goal. And lastly, number 6, pag-aaralan natin ngayong gabi, ay through the agency of the church, particularly the local church. Again, ito galing pa doon sa mga una nating lessons at isa sa mga kinukonsidera natin at patuloy natin nawang gamitin as a means for application ay itong tanong na to, how are we to do evangelism today? Specifically in the light sa liwanag ng ating mga napag-aaralan ay magandang atin hong reviewin kung paano ba natin ginagawa ang ating personal na pagbabahagi ng ebanghelyo, or kung tayo involved sa gawain sa church, and I hope we are, ay paano ba ang metodolohiya, ano ba ang mga programa ng iglesia sa paghahatid ng ebanghelyo. Ito ba ay naaangkop sa sinasabi ng salita ng Panginoon? At isa sa mga bibigyan nating pansin ay yung mga current practices. Actually, sisimulan natin yung lesson dyan
ngayong gabi. We must examine the current practices. Yung mga kasalukuyang ginagawa sa paghahayag ng ebanghelyo ay kailangan tignan sang-ayon sa lente at katotohanan ng salita ng Diyos. And we have a warning here dito sa baba. Modern day evangelism focuses more on the method and the numerical results, sadly, to the devaluation of the message. And sad to say, ito ang present na kalagayan ng karamihan, general. Ayan, pasensya na ho, no? Medyo nagpa-fluctuate yung ating internet signal. So tuloy ho natin. Acts chapter 10 verse 44, isa sa lagi nating binabalikan. Ang sabi ng salita ng Diyos, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So here is Peter speaking to the household of Cornelius, at saan pinatawag siya ng Panginoon, at nangangaral siya ng ebanghelyo. Pero habang siya'y nangangaral pa, bumaba na ang banal na spirito. That means na nampalataya ng mga tao at sila'y naligtas. At walang altar call, walang sinner's prayer, walang pagtataas ng kamay na involved. Pero may mga naligtas. Okay? So again, our challenge is, in the light of Scripture, ating suriin ang ating present na paggawa ng pag-iebanghelyo, which is karamihan nga ho ng mga evangelistic approach today ay nakasentro, hindi na dun sa mensahe. Please take note, well, Peter yet spake these words. What are those words? The gospel, the truths about Jesus. Yun yung binibigyan ng yun yung pangunahin. May mga naligtas. So we have said, ang approach ng marami ngayon ay more on numerical, more on methods, primarily dictated prayers sa batang dulo. Sad to say, yun ho ang kalagayan. Well, again, mabilis, evangelism is the work of God. The God who has chosen people unto salvation calls His chosen people to salvation by the proclamation of the gospel. So nandito yung dalawang mahalagang katotohanan, ang Diyos na pumili at ang Diyos ay tumatawag. Actually, tatlo pala. At yung mga pinili niya, tinatawag niya sa pamagitan ng pangangaral ng mga taong ginagamit niya. Okay? So again, but the point is, ang pag-iebanghelyo ay gawa ng Diyos. Our evangelism, in its message, motive, and method, must be God-centered. At nandiyan ang instrumentality ng mga Kristiyano. God ordinarily uses human agents, primarily ang mga Kristiyano, at merong vital na lugar ang actual efforts. So, hindi porket sinasabi natin, oo, ang Diyos ang nagliligtas at ang Diyos ang nagbubukas ng puso, wala na tayong hakbang na gagawin para pag-inamin, para i-develop, para pahusayin, para pagandahin ang ating presentasyon ng ebanghelyo. We do our efforts. There's actual efforts, at nakita natin yan sa ginawa ng mga apostol at mga naunang Kristiyano, while believing na in the final result ay nakadepende sa Panginoon. Providential placements are to be connected to some evangelistic responsibilities. Again, the question is, saan ka nilagay ng Panginoon? Saan ka tinawag ng Panginoon? At yung mga tao na encounter mo sa araw-araw, ay nilagay ka ng Diyos doon, at isa ka sa maaari at dapat magpagamit sa Panginoon para ang ebanghelyo ay makarating sa kanila. The centrality of the message, ang sabi ni Pablo, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. So we, that is the apostles, or an angel from heaven, a miraculous appearance of an angel. At ang punto dito ito, the messenger and the manner of delivery is inconsequential compared to the accurateness of the message delivered. Yung mensahero at yung paano ito sinaysay yung mensahe ay actually walang halaga kumpara. Okay, yun yung mahalaga. Hindi natin sinasabi na
wala yung halaga. Pero kumpara sa kasaktuhan, kalinawan ng ebanghelyo na dala-dala, kahit anong husay ng presentasyon, kahit anong ganda at anong taas ng estado ng taong nagdi-deliver ng mensahe, gaano pa siya kapopular, pero kung pilipit, mali ang ebanghelyo na kanyang ibinabahagi sa mga tao, anong saysay? Actually, lalo pang nagbibigay at nagdadala sa mga tao sa kapahamakan. So, again, ang sentro ay ang mensahe ng ebanghelyo. Number 4, at naging matagal tayo dito sapagkat ito'y mahalaga. Ang doktor kinukonsidera ang estado ng pasyente kung paano at anong gamot ang ibibigay. At marami ho sa mga pag-iebanghelyo ngayon na nakafocus lang sa techniques at nakafocus lang sa decision ng tao ay dahil nawala na ang biblikal na pananaw kung ano ba talaga ang kalagayan ng mga taong binabahagian. So ano bang kanilang kalagayan? Well, ang estado nila, sila ay makasalanan. Pag humahayo tayo nagbabahagi ng ebanghelyo, ang ating kinakausap ay mga taong makasalanan. Now, anong ibig sabihin? Well, una, meron silang inherited guilt. Whether they feel it or not, sila ay guilty sa harapan ng Panginoon dahil sa minanang kasalanan, and also guilty sila sa harapan ng Panginoon because of actual sin na kanilang ginawa mismo. And then there is inherited corruption. Ang human nature, ang likas ng tao ngayon ay siya'y makasalanan. So hindi siya neutral, hindi siya good nature, kung hindi sinful ang nature ng tao ngayon, nakakiling sa masama. Man as a sinner is totally unwilling and unable. Bilang makasalanan, ayaw niya at hindi niya kaya na gawin at gustuhin ang anumang spiritual na mabuti para siya maligtas. At ito po ay malinaw. Tinawag ito sa theology na total or radical depravity at marami pang ilang mga titulo. Sa 1 Corinthians 2 verse 14, malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos. But the natural man, the unsaved man, receiveth not the things of the Spirit of God. Why? Well, for they are foolishness unto him. Kamangmangan lang sa kanya ang mga bagay patungkol sa Panginoon. And neither can he know them. And take note of that word can. Ito'y nagpapakahulugan sa abilidad. So, ayaw niya sapagkat sa kanyang pagsukat, ito'y kamangmangan at hindi niya kaya, wala siyang abilidad na ito ay sampalatayanan. Hindi lamang no cognitively. Maraming mga tao alam ang ebanghelyo pero knowledge does not save. At yung no dito ay not just to have information, hindi lang yun. And because they are spiritually discerned at ang isang taong hindi ligtas ay spiritually dead, walang kayang gawin para siya ay lumapit kay Kristo. Sangayon sa Baptist Confession of Faith, chapter 9, paragraph 3, about man's free will, man, by his fall into the state of sin, has wholly lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. At wala na siguro ibang lilinaw pa na basihan dyan kung hindi yung sinabi ni Kristo, at mamaya makikita po natin that no man can come to me. Walang tao na may kakayahan na lumapit kay Kristo. And again, that's as clear as day at kailangan pumikit para hindi makita. Well, Brother Paul, kung yan ang kalagayan ng tao, paano ako naligtas? Ano pang saysay na magbahagi ng ebanghelyo kung hindi rin pala nila tatanggapin at wala silang kayang gawin para ito itanggapin? Well, ang magandang tanong nga ay paano ang nangyari? Ba't naman tayong mga Kristiyano ay naligtas? At ang tanging sagot diyan ay wala sa ating sarili. Malinaw sabi ng Biblia, hindi natin kaya. Therefore, kailangan nating tumingin sa labas natin at yung nasa labas sa atin na yun na may kakayahan na gumawa sa atin para tayo malapit kay Kristo ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang sabi ng salita
ng Panginoon at ibubuod natin ito sa sagot na ito. Paano nangyaring tayo lumapit kay Kristo? Ngayong hindi natin kaya sa ganang ating sarili, walang sagot ay ang Diyos. God, by His sovereign mercy and grace, effectually called, enabled, and made you willing by the regeneration of the Holy Spirit to come to Christ or to believe in Christ to be saved. Ano ho? Ang Diyos sa kanyang soberanong habag at biyaya, siya ang epektibong tumawag. Ibig sabihin epektibo, magre-resulta sa pagtugon at positibong tugon. Enabled, pagbibigay ng kakayahan at pagbibigay ng pagnanasa, gugustuhin na lumapit kay Kristo. At ito'y sa pamagitan ng paggawa ng Banal na Espiritu. At ang taong yun ay lalapit at sasampalataya kay Kristo at maliligtas. Again, ito yung talatang sinasabi ko kanina, John 6:65. And he said, Jesus said, therefore said I unto you, that no man can come unto me. So that's napaka-plain. Yung ating kakausapin para ibahagi sa kanyang ebanghelyo, yung ating mga pinangangaralan na hindi ligtas, hindi nila kaya. At ang ating pag-asa ay wala sa kanila. At wala rin sa atin. Except, sabi ni Jesus, it were given unto him of my Father. Liban na ito'y ibigay ng Ama, at nando ng ating pag-asa. Pag ibinigay, kapag gumawa ang Diyos sa isang tao, siya ay lalapit kay Kristo. At nakita natin, dahil sa katotohanan na ang tao ay makasalanan, patay sa kasalanan, alipin ng kasalanan, well, here is the truth. Man's cheap tricks and manipulative means are futile because of the sinner's condition. Ang mga cheap tricks, ang mga mapanipulang mga gawain para umanong patanggapin, pasunurin sa isang panalangin ang mga tao, ano man yung mga mamanipulang paraan na yan, gagamitan ng ilaw, ng tugtog, ng emosyonal na kwento, ng ilustrasyon, and so on and so forth, para makakuha ng panlabas na pagtugon. Again, ito ay walang magagawa dahil ang tao ay ayaw at hindi kaya. Anong punto? Ang ating pag-asa ay nasa Diyos lamang. Ino itong sinabi ni Pablo, I have planted and Apollos watered. God gave the increase. Diyos ang nagbibigay ng paglago. Ang kaya lang natin gawin ay magtanim at magdilig. Tanim at magdilig. Pakahusayan natin ang pagtatanim. Pakahusayan natin ang pagdidilig. Ang Diyos ang magbibigay ng paglago. Evangelism, and number 5. Anong intensyon ng lahat ng ito? Yung ating effort, walang intensyon natin ay hindi lang basta i-inform sila. Ang intensyon natin ay hindi lang basta ipakitang tama tayo, mali sila, no? Ang intensyon natin ay sila ay makumberte. That is, convert from being not a child of God to become a child of God. Sila ay hindi mananampalataya, maging mananampalataya. Hindi Kristiyano, maging Kristiyano. At yun yung ating goal, yun yung ating isinisipat kapag binabahagi natin ang ebanghelyo. Again, hindi sumunod sa panalangin kung hindi maligtas. Yun ang ating goal. What are the elements of genuine goal of conversion? There is sincere invitation. Sabi ng salita ng Panginoon, in the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Meron mga kumukustyon. Brother Paul, kung naniniwala ka ang Diyos, may mga pinili na para maligtas. Paano mo iimbitahan lahat? Well, maliwanag ang Bible. He commands all men everywhere to repent. By the way, let me just point out, God is not suggesting. God is not advising. He commands. Inuutusan niya ang lahat ng tao magsisi at sumampalataya. Inuutusan niya. Therefore, ang hindi pagsampalataya ay kasalanan laban sa Panginoon. Let me ask this question. Ikaw na nanonood ngayon, ikaw ba ay
tunay ng sumampalataya? Ikaw ba'y tunay ng nagsisi at sumampalataya kay Kristo Yesus? Inuutos ng Diyos. Kung hindi mo gagawin yan, ikaw ay mananatili sa iyong mga kasalanan at nasa ilalim ng galit ng Diyos at patungo ka sa kaparusahan. He commands all men everywhere to repent. Therefore, ang ebanghelyo ay pwede at dapat na ibahagi sa lahat at tawagin ang lahat na magsisi at sumampalataya. So there's a sincere invitation. Earnest intercession or prayer. Nandun yung ating marubdob na pananalangin para sa kaligtasan. Sabi ni Pablo, Romans 10:1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So let us be in prayer. Lagi natin isama sa panalangin natin ating mga mahal sa buhay, mga kakilala, katrabaho, na sila'y makakilala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Grief over rejection. Pag tinanggihan ng ebanghelyo, tatapos sa biyaya ng Diyos, malinaw na presentasyon, pero nandun pa rin yung katigas ng puso at ayaw manampalataya kay Kristo, ay nahandoon yung kabigatan, nandun yung lungkot, nahandoon yung matinding panghihinayang doon sa taong doon. Number next, rejoicing over conversion. Kapag naman merong sumampalataya sa biyaya ng Diyos, I have been pleasantly surprised by God. May mga tao na akala ko hindi sasampalataya. Pero again, bagang Diyos nga ang kumilos. Oh wow, anong saya, anong gandang pagmasdan ng biyaya ng Diyos na pagkumilos sa isang tao makasalanan, siya ay maliligtas. So anong intention natin? Conversion. Punto. Believers must be earnestly laboring, praying, and expecting conversions as we proclaim the gospel, for the head of the church promised that he will be with us in this work. Again, the Great Commission, sa bandang dulo, ang sabi, and lo, I am with you always. So as we fulfill the Great Commission to make disciples, at ang unang hakbang doon is evangelism, he is with us. Kasama natin siya. So tayo ay kailangan earnestly laboring, praying, and expecting. Umasa tayo. Asahan natin na ang Diyos ay magliligtas. We must ever be reminded that only God, through the work of the Holy Spirit, can convert a person to believe and be saved. Ang Diyos lang ang makakagawa na ang tao ay maligtas. I can remember, hindi ko maalala kung sinong apologist ang nagsabi, pero ang sabi niya ay, you cannot argue anyone into heaven. Makikipagtalo ka para patunayang ikaw ang tama at na-defeat mo yung kanyang mga reasonings. You cannot argue anyone into heaven. Kailangan ang Diyos ang kumilos. So, let us, huwag tayong mawala doon sa goal natin. Ang goal natin ay hindi manalo sa argument. Ang goal natin in evangelism ay sila ay maligtas. That's our goal. We must refuse the temptation to be manipulative in our methods to produce instant, man-made results. Atin hong tanggihan yung tukso na maging manipulative, daanin yung madaling may mabilang na resulta. At I can still remember yung patotoo ng isa na handun yung pressure na pasunurin na lang sa panalangin yung kanilang anak. And with that, isipin na lang na siya'y ligtas na. Kahit walang anong manifestasyon ng bunga sa buhay ng bata. Kahit na minanipula lang, napasunurin lang sa isang panalangin. Again, let us refuse the temptation na mag-give in doon sa manipulative methods. So that is our review sa ating mga nakaraang pag-aaral. And again, kung meron mga questions doon, please let me know, comments, or send me a direct message at i-deal po natin yung mga questions. Number 6, agency of the church. Again, going back to sa definition sa bandang huli, ang lahat ng ito ng gawain ng pag-iebanghelyo under
the mandate of the church. That is yung inutos, ibinigay ni Kristo ang mandato sa kanyang iglesia. Matthew 28 verse 18, malinaw dito, sabi ng Panginoon, "And Jesus came and spake unto them, saying," by the way, sino yung them? That is his disciples, the apostles, which is, sabi ng Ephesians, is the foundation of the church. Foundation ministry, ang ministry nila, they serve as foundations of the church. Alam natin ang bedrock foundation talaga ay ating Panginoong Jesus, pero their ministry is a foundational ministry, so hindi natin mai-disconnect yan sa church. Nevertheless, ang point ay ito, ang sabi ni Jesus, "All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach," or make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Isang mahalagang bagay tungkol sa Great Commission ay ito. The Great Commission, which is one command, isa lang yung utos, make disciples. The work of evangelism, in that one command of making disciples, the work of evangelism, baptism, and continuous teaching and instruction of the truths of the commandments of God is only possible through the agency of the church. Ito'y posible lamang, at ito ay klaro sa bagong tipan na ang ahensya na gagamitin at ginagamit ng Diyos para ito ay magawa, para ang mga tao ay para ang ebanghelyo ay maisiwalat, para ang mga tao ay nasasampalataya ay mabautismuhan, at itong mga sumampalataya at nabautismo na ito ay tuloy-tuloy na maturuan at mabanal ang kanilang mga buhay. Ang ahensyang gagamitin ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang kanyang iglesia. Now, tingnan lang ho natin itong babala na ito. It may be that we have emphasized the truth that being part of a denomination or local church is not a requirement for salvation. And yes, we do emphasize that. Ating binibigyan diin. Lagi nating nililinaw. Hindi mo kailangan maging Baptist para maligtas. Hindi mo kailangan umanib sa anumang denominasyon para ikaw ay maligtas. Pero, maaaring we have failed to stress the truth that being part of a church is essential for true spiritual discipleship. Yes, na-emphasize natin madalas na hindi kailangan ang church para maligtas, pero madalas we stop there, pero hindi natin nabibigyan diin yung katotohanan din na ang church ay vital, kailangan para sa paglago, para sa pagpapatuloy, para sa buhay Kristiyano. Kailangan ang church para sa ipagbubuhay ng isang tunay na disipulo. At ito yung larawan na pinipinta sa atin ng bagong tipan. Note, God's desire for people is not just they might be saved. Di lamang gusto ng Diyos na sila ay maligtas. Gusto ng Diyos na sila ay mabautismuhan at sila ay tuloy na maturuan. Again, that is through the agency ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. The Christian life portrayed in the Bible is not a life of isolation. Ito yung nakikita natin sa salita ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay hindi nakabukod, hindi nasa bundok, hindi yung nagtatago sa isang lugar na it's just Jesus and me, it's just Jesus, the Bible, and me. Hindi ko kayo kailangan. No. Hindi yan ang itsura ng buhay Kristiyano sang-ayon ho sa Biblia. At mayaman ang mga ebidensya dyan. Pero rather, a life that is connected with fellow believers of the gospel, primarily in the framework of the local church. Again, hindi ang ating relasyon bilang mga Kristiyano hindi limitado sa lokal na iglesia, pero as we can see in the Bible, primarily sa buhay spiritual ng mga Kristiyano ay nasa sentro ang local church. Isang magandang example dyan ay yung mismong mga sulat. Karamihan ng sulat sa bagong tipan ay sulat sa mga iglesia.
At ang gagawin sa sulat na yun ay babasahin sa harapan ng mga kapatiran. At kung wala ka sa church, di hindi mo maririnig ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng sulat ng apostol. So it is assumed in that fact it is assumed na ang mga Kristiyano ay pumipisan kasama, umiikot, at ang kanilang buhay spiritual ay nasa sentro nito ang kanilang relasyon at koneksyon sa iglesia at sa mga mananampalataya na nandito. Isang magandang halimbawa ay ang unang iglesia sa Jerusalem. Ang sabi sa Acts chapter 2 verse 41, and they that gladly received his word were baptized. So they believed, they got baptized, and the same day were added unto them were about 3,000 souls, around 3,000. So meron ng 120 sabi sa unang bahagi ng Acts chapter 2, and then merong panibagong almost 3,000. So more or less i-round up natin 3,120. Then ang sabi sa verse 42, and they continued. Sino yung they? Yung 120 plus yung 3,000. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. So nandun yung teaching, andun yung fellowship, andun yung Lord's Supper, andun yung prayer. They continued. Ang sabi sa verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together. All that believed were together. I-emphasize natin. Pagkat ito yung itsura ng buhay Kristiyano. Again, yung may nakausap ako minsan, nagpagupit ako minsan, nagkiklaim na Kristiyano yung barbero. Tanong ko siya umaattend. Hindi na daw siya umaattend kasi mga tao daw dun sa church nila ay mga ipokrito at kung ano nila ang ginagawa. Dapat hindi ko kayo umaattend, utos na. Hindi, basta sa bahay na lang kami ng pamilya ko. That is biblical. Walang puwang yun sa Biblia. Kung natisod ka doon sa church, humanap ka ng ibang church. Wala ka makikitang perfectong church. That's the churches in the Bible. Nevertheless, ang maliwanag pa rin sa salita ng Diyos, all that believed were together. Ang tunay na sumasampalataya ay pumipisan kasama ng mga kapwa mananampalataya. Verse 45. And then sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Now, mabilis ko lang paliwanag, hindi ito verse para gawing komunismo ang church. No. Imagine, they are celebrating the Pentecost. Libo-libong mga Hudyo ang galing sa iba't ibang mga lugar ang pumunta sa Jerusalem because of that event. Nangyari ay maraming naligtas. So, saan sila pupunta? Ayaw nilang umalis. Ayaw nilang bumalik doon sa mga lugar nila kasi ang pangangaral ng salita ng Diyos ay naahan doon sa Jerusalem. So, yung mga tao, wala doon yung mga lupain nila, wala doon yung mga ari-arian nila, wala silang trabaho doon, pero ayaw nilang umalis sapagkat naahan doon ang salita ng Diyos. Kailangan nilang kumain. So, nagbakas-bakas ang mga Kristiyano dun sa Jerusalem. Yung may mga possessions, they sold it. So, that is para tumugon dun sa emergency need na meron sila. They gave sacrificially. So, again, hindi to verse for communism in the Christian church. Verse 46, and they continuing daily with one accord in the temples. Again, these people who got saved and were baptized, they continue. Again, ang punto pa rin, they were together in with one accord in the temple, in breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Again, ang punto lang ho ay ito. The agency at ang maliwanag na kalooban ng Diyos, ang mga naliligtas, nababautismohan, at ang ahensya na kung saan sila patuloy na matuturuan ay walang iba kung hindi ang iglesia ng ating Panginoong Kristo. Therefore, itong gawain ng pag-iebanghelyo at in the larger context ng pagtupad sa Great Commission, which is discipleship making, is through the agency of the church. God has given gifts designed for the maturation of the believers.
and it is given to the church. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaloob. Ang disenyo nito ay para ang mga Kristiyano ay lumago. Kagamitan sila ng Panginoon para ang mga mananampalataya ay lumago. At ito'y binigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 4 verse 11. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Again, apostles and prophets, they are foundational ministry. Ang continuing ministry are evangelists. Most likely they are missionaries today. And yung mga local church pastors and teachers. So isang word lang yan sa Greek, pastor, teacher. Because the pastor is a teacher. Not all teachers are pastors, but all pastors should be teachers. Verse 12, ang sabi, why Christ gave these gifts. Again, these gifts are people endowed with gifts. Mga tao na binigay ng Diyos sa iglesia. Para saan? For the perfecting. Again, yung word dyan ay hindi para maging perfecto, sinless, but maturity. That's the idea. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body, the church of Christ. So again, ibinigay ng Diyos ang mga regalong ito para sa mga mananampalataya. So ibubukod ng mananampalataya ang kanyang sarili mula sa iglesia, siya ay tumatanggi dun sa biyayang bigay ng Diyos, bigay ni Kristo para sa kanyang iglesia na maging daluyan ng biyaya para lumago ang mga mananampalataya. Anong punto? God established only one agency through which the Great Commission will be carried out. Not the government, nor the family. It is the church. Okay? Ang may trabaho, ang tanging ahensya na binigay ng Diyos para magawa ang Great Commission to make disciples ay hindi ang government. So hindi solusyon, hindi biblical na ideya na kailangan ng presidente natin ay Baptist para no. Hindi ko sinasabing bawal maging presidente ang isang Baptist, pero kung ang idea natin ay to fulfill the Great Commission ay through politics, that's not biblical. It's through the church. Nor the family. The family is not, yes, katuwang ang pamilya. Maaaring katuwang ang mga ito at mahigit sa malaking katuwang ang pamilya. Sapagkat doon unang tuturuan ang bata patungkol sa Panginoon. Pero in the maturation, in the teaching, ay na doon ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. I hope we remember this point. Ang sabi, the main occupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. Again, hindi pagandahin ng buhay, hindi gawan ng himala, hindi alisin ng problema. Ang main occupation ng church ay to make disciples. Yun yung una kong trabaho. Yun yung goal ko. Ang mga mananampalataya dito sa JCPC ay maging tagasunod. Hindi ni Brother Paul, kundi maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Again, so natapos natin itong 6 na subpoints. Like definition ng evangelism. Evangelism is the work of God. Gawa ito ng Diyos. So tuwing mahayo tayo, alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay gumagawa kasama natin. At ang ginagamit niya ang mga Kristiyano at ang gawaing primary ng Kristiyano ay ihatid ang mabuting balita ng tapat, ng malinaw sa mga taong makasalanan. At ang tanging pag-asa lang natin na ang Diyos ay kikilos at bubuksan ng kanilang mga puso. At ang layunin natin ay sila ay maligtas. At ito ay ginagawa natin, hindi sapat na ang goal lang natin na maligtas sila. Ang kalooban ng Diyos ay yung mga naliligtas ay mabautismuhan at patuloy na maturuan sa konteksto ng kanyang iglesia. So muli, this is the healthy view ng biblical evangelism. Ito yung concept ng New Testament. This is the New Testament concept or model of evangelism. So let us examine. Ayan, pasensya na ho, nag-fluctuate ulit yung ating internet signal. So again, the question is, yung bang ating mga programa
ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, yung bang mga pangangaral ng salita ng Panginoon, pagtuturo, sinasalamin ang mga katotohanan na ito sang-ayon sa salita ng Diyos. So let us examine the way we approach evangelism. Baka mamaya given tayo dun sa manipulado, given tayo dun sa result base, given tayo sa number games. So let us look at the Word of God. Hayaan natin na ito gumabay sa atin, mag-shed ng katotohanan sa atin patungkol sa evangelism. Titingnan ko yung ating oras at mukhang magiging too late na. Masyado tayo mag-overtime pag sinunod pa natin yung iba. Next, sa Friday, Lord willing, ay atin kong sisimulan yung susunod. Overview of current evangelism. Just a preview ay isa sa mga ikukonsidera natin na ito, universalism. May mga natuturo o naniniwala na talaga ang lahat ay maliligtas. Even the devil ay maliligtas. So, titingnan natin yung mga yan, yung mga reasons nila, kasi sinasabi yun, maging yung mga biblical na tugon, bakit hindi ganon, ba't hindi naniniwala ng ganon. So, titingnan ho natin yung mga bagay na yan sa susunod. So, we will end today just a little bit early. Nevertheless, I hope na kahit paano ho ay naging mas maliwanag sa atin, napaalalahanan tayo ng mga katotohanan ng Panginoon, or kung meron man mga naitama sa atin hong paniniwala, I hope ito po ay una, maluwalhati ang Panginoon, and then mai-apply natin. So again, let me encourage you, kung meron hong katanungan, please i-comment nyo ho or i-send nyo directly sa akin at sasagutin po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Or kung sakali man na itong mga pag-aaral na ito, maging mga nauna pa ay naging blessing sa inyo, kung paano ginamit ng Panginoon sa inyo, let me know also. That will be an encouragement para ho sa inyong tagapagturo. So muli ho, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin, at nawa patuloy tayo maglingkod sa kanya, at sa pagbabalik ng ating Panginoon masumpungan niya tayo na nagtatapat sa kanya, maging sa gawain ng paghahayag ng ebanghelyo. Isang encouragement at also isang hamon. Kung merong isa sa pinakamadaling paraan, simple, ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng gospel tract. Sa pamamagitan ng pag-share ng link ng mga babasahin patungkol sa kaligtasan. Again, ay sa panahon natin ngayon, digital, madali nang mag-send ng invitation, madali mag-send ng mga babasahin, or even a video about salvation. So, kung yun ho ay magagawa natin sa biyaya ng Panginoon. Pero wala pa rin papalit doon sa atin ho nakakausap ang tao, sapagkat mas nakikita natin yung kalagayan niya, ano yung mga expressions niya, ano yung mga tugon niya, o baka may mga tanong hindi malinaw, may address ho natin yun sa one-on-one na pagbabahagi ng ebanghelyo. So nawa, tayo patuloy magpagamit sa Diyos. Pag nagbukas siya ng pintuan, tayo ay kanyang bigyan ng tapang, at tayo ay tumiwala na kasama natin ang ating Panginoon sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Ingat po tayong lagi. I miss you all. Let's be praying for one another. Pag-pray din po natin patuloy ang ating mga gawain dito po sa JCBC. God bless. Magandang gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Nakita namin, napaalalahanan kami ng katotohanan sa aming kalagayan ng pagiging makasalanan, na ayaw namin sa iyo at hindi namin kayang lumapit sa iyo. Panginoon, salamat po. Salamat sapagkat ikaw ang kumilos. Ikaw ang nagbukas ng puso, ng mata. Ikaw ang nagbigay ng liwanag. Ikaw ang nagpanganak muli, upang kami ay lumapit manampalataya kay Kristo. O Panginoon, kahit ang aming pananampalataya ay galing sa iyo. Panginoon, tunay lahat ng papuri at pasalamat ay sa iyo lamang.
Bigyan mo kami ngayon ng mas malalim pa na pagkaunawa, appreciation sa dakilang biyaya mo ito. Niligtas mo. Lord, gumamit ka din ng mga tao. May mga ginamit ka ng mga mangangaral. May ginamit ka ng mga kaparaanan upang ang ebanghelyo ay makarating sa amin. We thank you sa paggamit mo sa kanila. Nawa sa biyaya mo, kami bilang mga mananampalataya, kahit sa gitna ng pandemya ito, bigyan mo kami ng tapang, bigyan mo kami ng talino, bigyan mo kami ng pagmamahal, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga bukas na oportunidad upang ang iyong ebanghelyo ay maihatid at maibahagi namin sa iba. O Panginoon, ikaw po ang gumabay, ikaw po mag-ingat sa amin. Gamitin mo kami para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Lord, we remember to you, ang kapatid na si Brother Dave, awa ka po sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya ng comfort sa kanyang kalagayan, sa bawat kirot na kanyang nararamdaman. Tawa ang karamdamang ito ay lalong magtulak sa kanya palapit sa iyo sa kabanalan. We also pray para kay Sister Hope sa kanyang patuloy na recovery mula sa brain surgery. Patuloy na magsaloob ng pangangailangan sa mga gamot. Ingat sa kanyang pag-recover. Also, we pray for Brother Lester Abella, ang kamanggagawa doon sa La Union. Papagaling din sa operasyon sa ulo. So, po, Panginoon, ang magkaloob ng mga pangangailangan, mag-ingat sa kanyang pamilya at mga kapatiran doon sa Union. Lord, amin di po nilalapit sa iyo. Aming kamanggagawa, si Brother Joel Cristobal doon sa Rizal, Cainta. O punawa, Panginoon, ng patuloy na humawak sa kanila, sa kanyang mag-asawa, sa mga mananampalataya doon. Patuloy mong pagkaloob ang kanilang mga pangangailangan. Pwede mo silang gamitin na maging malinaw na tagapaghayag ng iyong mabuting balita sa lugar mo. Or we do also pray para po kay Brother Cunard sa Thailand. Katamok sila at kanyang buong pamilya. Napakalaking challenge na ibahagi ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa narinig ang pangalang Jesus. Hindi pa nakabasa minsan lang ng Biblia. Mabigyan mo sila ng wisdom patuloy. Ikaw aming inaasahan kay kilos at magliligtas maging sa mga 5 people. Maawa ka po, Panginoon. Lord, we remember also to you ang present crisis sa India. Sa libo-libo, daang libo araw-araw positibo sa COVID. Libo-libo ang namamatay araw-araw. Maawa ka po, nawa. Maawa ka po. Maging sa mga mananampalataya doon, maawa ka. Muli, aaring namin alam, namin maipaliwanag kung paano. Alam namin na ikaw ang soberano. Lahat ng ito ay uuwi sa kapurihan ng iyong pangalan at sa ikabubuti ng mga tinawag mo. Ama, sa iyo lamang ang papuri. Pinamahal ka namin. Tuloy mong iligay sa aming puso ang patuloy na gutom at uhaw sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Again, mga kapatid, God bless po. Ingat po tayong lagi. I love you all. I miss you all. Let's be praying sa ating mga gawain. Friday, meron po tayong prayer meeting pagkatapos ng ating time in the Word. And it's Sunday, advance Happy Mother's Day. God bless po.